Yo 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 yo! What's up guys? It's Clark TV here. Sa kultura ng Pilipino, ang pag-iipon ng pera ay hindi nakasanayan. Bilang isang estudyante, dapat matuto pa din tayong mag-ipon kahit nasa allowance o baon natin kinukuha ang ating income sa araw-araw. Kaya in this video, matututunan mo ang 5 pinaka-effective na paraan paano ka makakapag-ipon ng pera bilang isang estudyante. Pero bago tayo magsimula, make sure na hit ang subscribe button at click mo na rin syempre yung bell notification para lagi kang updated sa mga new videos everyday. At subukan din nating i-hit ang 1,000 likes para sa video na ito. So let's start. Bago ko sa ituro ang 5 pinaka-effective na paraan paano ka matututo mag-ipon, pag-usapan muna natin bakit ba mahalaga na matuto ka mag-ipon bilang estudyante. Ang pag-iipon bilang estudyante ay makakatulong sa iyo para habang bata ka pa at wala ka pang sariling pamilya, natututo ka na din na mag-ipon ng pera at the same time, natututo ka na magplano para sa buhay mo at para sa future mo. So paano nga ba mag-ipon ng pera bilang estudyante? So number 1, know your why. Or bakit gusto mong mag-ipon. Ibig sabihin, alamin mo muna kung bakit gusto mong mag-ipon. Mahalaga na malaman mo muna yung dahilan kung bakit gusto mong mag-ipon. Dahil nakakatulong ito para maging motivated ka sa pag-save ng pera. Meron akong exercise na ipapagawa sa'yo right now in this video at napakalaki ng maitutulong nito sa'yo. So ngayon, kuha ka muna ng ballpen at papel at i-pause mo muna itong video na to. So, nakakuha ka na ba ng ballpen at papel? Okay, that's good. Ang gawin mo ngayon, tanungin mo yung sarili mo. Tanungin mo yung sarili mo ng mga question na ito. Okay? So, sulat mo dyan, bakit gusto ko ba mag-ipon? Bakit ko ba gusto mag-save ng pera? Okay, yan yung question na sasagutin mo. Meron kang sarili mong sagot na ibang-iba sa sagot ng iba rin sa sagot ko. Pero, ito yung ilan sa mga sample na maaari mong isagot dyan. Gusto kong mag-ipon ng pera kasi gusto kong bumili ng iPhone 15. Gusto kong mag-save ng pera kasi gusto kong bumili ng laptop. Gusto kong mag-ipon ng pera kasi gusto kong bumili ng Vans na sapatos. Gamit itong exercise na pinagawa ko sa'yo, dito mo malalaman kung ano ba talaga ang goal mo, bakit gusto mong mag-ipon. Next question naman para sa exercise na ito ay magkano? Tanong mo sa sarili mo kung magkano ba itong gusto kong bilhin. Magkano ba itong goal ko? Okay, so let's say iPhone 15, 15,000 ba? 20,000 ba? Or meron ka bang gustong bilhin na damit, sapatos, 5,000 pesos ba? 2,000 pesos ba? Isulat mo dyan ngayon sa papel na hawak mo. At last exercise ko naman sa'yo ay idikit mo din ito sa lugar na kung saan lagi mo itong makikita at pwede mo din itong ilagay sa tabi ng kama mo, sa diary mo, sulat mo sa diary mo, or sa cabinet mo. Or even ilagay mo sa notes sa cellphone mo kung saan lagi mo makikita at mababasa yung goal mo. Okay? Mahalaga na gawin mo din ito kasi nakakatulong ito para maging focused ka sa goal mo gaano man kamahal yung gusto mong bilhin. Number 2, magbaon. Ito ang isa sa pinakamabisang paraan. Paano mo maiipon yung allowance na binibigay sa'yo ng magulang mo. At ito din yung ginagawa ko nung nag-aaral pa ako. Kaya ang ginagawa ko nung dati ay nagpapaluto ako sa mama ko ng baon na pagkain para makapag-save ng pera. O pwede ka din magluto ng sarili mong pagkain. Mas maganda yon. Dahil ang mga bilihin ngayon ay mas mataas pa kumpara sa mga nakaraang taon. At alam ko rin na kung hindi ka sanay na magbaon ng pagkain ay medyo nakakailang siya sa una. Pero sa una lang naman yun, masasanay ka din. Kasi nga naman, karamihan ng mga estudyante ngayon ay hindi na sanay magbaon. Pero meron pa din naman na mga nagbabaon ng sarili nilang pagkain. Kasi mas maganda ito at mas healthy kumpara sa mga fast food o mga pagkain sa labas. Isa pang advantage nito ay mas mabilis kang makakapag-ipon lalo na kung yung magulang mo ay naghahanda ng baon para sa'yo. Dahil ngayon, ang pagkain sa labas ay umaabot na ng halos 100 pesos. So imagine, compute natin, 100 pesos yung ginagastos mo araw-araw sa pagkain times 20 days ng pasok mo equals 2,000 pesos. Imagine every month, nakapag-save ka ng 2,000 pesos bilang estudyante kung nagbabaon ka ng sarili mong pagkain.
'di ba? Number 3, think first. Kapag meron kang bibilhin, dapat pag-isipan mo muna. Kapag meron kang nakitang maganda sa paningin mo, palipasin mo muna yung 2 araw bago mo bilhin. Saka mo tanongin sa sarili mo, kailangan ko ba talaga itong bilhin? Sa pagtatanong ng ganitong question sa sarili mo, malalaman mo yung tamang sagot na hinahanap mo at may iwasan mo din yung impulsive buying na tinatawag o yung pagbili ng bagay na biglaan o walang plano. Number 4, bring your own water. Ginagawa ko din to nung nag-aaral pa ako dahil sa malakas akong uminom ng tubig. At hindi ko din namalayan na malaki pala yung nasisave ko nung nag-aaral ako dahil sa nagdadala ako ng sarili kong tubig. At the same time, mas mura pa ito at mas healthy ito kaysa sa mga ibang inumin na mabibili mo sa labas. Pwede kang bumili ng sarili mong water container at yun yung lagi mong dadalhin tuwing papasok ka ng school o kahit saan. Imagine, kung bumibili ka ng tig 20 pesos na tubig sa labas, in 1 month nakakasave ka ng 20 pesos times 20 days equals 400 pesos. So it means nakakasave ka ng 400 pesos every month kapag nagdadala ka o nagbabaon ka ng tubig. Last but not the least, number 5, sell something. Magbenta. Even nung elementary pa lang ako, mahilig na ako magbenta ng kung ano-ano. Naalala ko pa nga nun, nagbebenta ako ng maliliit na candy, na tic-tac sa mga classmate ko at ang tubo ko lang nun ay piso sa bawat mabibenta ko na tic-tac na candy. At ang maganda doon, na-realize ko na yung pagbebenta pala ay isang skill na hanggang ngayon ay nagagamit ko pa din. Kaya I do recommend na subukan mo magbenta ng something dahil I strongly believe na malaking tulong ito para magkaroon ka ng income para sa future mo at makapag-save ka ng pera. Maganda na simulan mo magbenta ng mga luma mong gamit. Pwedeng lumang damit, pwedeng lumang gadget, o gamit na hindi mo na ginagamit. At i-post mo sa mga buy and sell Facebook groups. Paalala ko lang na medyo mag-ingat ka lang kung may kipag-meet up ka at first time mo magbenta online. Ngayon, kung talagang seryoso ka magbenta online at magkaroon ng malaking income bilang estudyante, or kung gusto mong magkaroon ng sarili mong online store, pwede ka mag-enroll sa isang free online course, create ka lang ng free account at gamitin mo yung link na makikita mo sa description ng video na ito para magkaroon ka ng free account at makuha mo yung free online course na magtuturo sa'yo kung paano ka magkakaroon ng sarili mong online na tindahan na katulad ng Lazada, Amazon, and etc. Pwede mo ding subukan yung affiliate marketing na pwede ka magsimulang kumita ng income kahit wala kang puhunan. Meron din akong free enrollment course na ibibigay sa'yo na makikita mo sa description ng video na ito para malaman mo paano ka kikita sa affiliate marketing kahit wala kang puhunan o startup capital. Even me bilang isang college student, nagawa kong kumita ng 6-figure income sa affiliate marketing. At the same time, matututo ka din na mag-promote at mag-market ng mga product at services online na mahalagang skill na dapat mong matutunan kung gusto mong kumita ng pera sa panahon natin ngayon. At hanggang dyan na lang ang video na to. Make sure na ma-apply mo lahat ng natutunan mo sa video na ito kung gusto mo talagang matuto at mag-ipon ng pera. At comment mo rin yung question mo about dyan sa video na to. And ishare mo din yung mga strategies mo, mga stories mo, kung paano ka nakakapag-ipon ng pera para din sa mga iba na nanonood ng video na to, malaman din nila kung paano ba yung iba't ibang paraan ng pag-iipon ng pera. So maraming salamat sa panonood. Make sure na i-hit mo yung subscribe button at i-hit mo na rin syempre yung bell notification para lagi kang updated sa mga new videos everyday. So once again, this is Clark TV. See you guys on the next video. Peace out.